sa araw ng tribulation. Kukulangin ng supply ng hangin sa ating planeta. Ito ay nakasulat sa Biblia bilang bahagi ng kaparusahan ng Diyos sa mga taong hindi naniwala sa Kanya at hindi naglingkod ng tapat. Kukontrolin ng ating Panginoong Diyos ang supply na hangin sa mundong ibabaw na sa panahong iyon, mga sangkay, ang mga maiiwan sa rapture ay mahihirapang lumanghap ng hangin. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang matinding propesiya na nakasulat sa Biblia. Isa pong impormasyon na magbibigay po sa atin kaliwanagan upang tayo ay maging handa sa paparating na pagbabalik ng ating Panginoon. Ang propesiya sa araw ng tribulation, mga sangkay, na kung saan kakapusin sa oxygen ang buong mundo. Ayon po yan sa Biblia. Ang Biblia, mga sangkay, ay talagang guide natin. Ito po ang nagsisilbing liwanag sa atin sa mundong ibabaw. Dito pinapakita mula sa salita ng Diyos kung ano po ang gagawin ng isang tao upang makapaghanda sa mga distraction na paparating. Dahil para po sa inyong kaalaman, ang ating mundo, mga sangkay, ay hindi po bumubuti. Bagkus ito po ay nasisira ng nasisira. Kung papansinin po natin ngayon, mga sangkay, ang tinatawag na climate change. Ayon po sa mga balita mula sa international na mismo mga scientifico ang nagsasalita, mga sangkay. Ayon sa mga scientist, ang ating mundo ay naninilikado na nga po dahil po sa pagbabago ng klima na ang tao rin po ang may gawa sa mga distractions na nagaganap ngayon sa ating mundo. May mga scientist, mga sangkay, na binibigyan na po ng paning o deadline ang ating mundo kung kailan po ito tuluyang masisira. Sa madaling sabi, mga sangkay, ang ating mundo ngayon ay hindi na po ligtas. Ang ating mundo ngayon ay nanganganib. At kung pag-uusapan po natin ang banal na aklat, never po natin mababasa sa Biblia, mga sangkay, na may sinasabi ang salita ng Diyos na ang ating mundo habang tumatagal ay bubuti ng bubuti. Pagkos mababasa po natin sa Biblia, mga sangkay, na magiging masama ang kalagayan ng ating mundo. Kung kaya't itong mga distraction ngayon na nagaganap po sa ating planeta, kabilang po ito sa mga propesiya sa Biblia. Dahil para po sa inyong kaalaman, hindi po tayo taga rito sa mundong ibabaw, mga sangkay. Dahil mula po nung nagkasala si Adan at Eva, nasira po ang magandang plano ng ating Panginoon sa lahat ng tao. Ngunit mga sangkay, dahil po sa ating Panginoong Hesus, nagkaroon po tayo ng chance ng kaligtasan na kung tayo po ay sasampalataya, magpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa tubig at magkakaroon po ng banal na espiritu. Ito po ang magdadala sa atin sa kalangitan sa araw ng paghuhukom. Marami po mga propesiya na nakasulat sa Biblia ang inilatag, mga sangkay, ng mga taong kinasihan ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Naisulat po ito upang tayo ay makapaghanda. Ayon nga po sa Revelation chapter 1 verse 3, "Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near." So kung tayo raw po ay nagbabasa ng Biblia at tinitingnan po natin ang mga events ngayon, mga sangkay, sa ating mundo at ikukumpara po natin lagi sa kung ano nakasulat sa Biblia, tayo po ay makakapaghanda spiritually, mga sangkay, sa paparating na pagbabalik ng ating Panginoon at sa magiging katapusan ng ating mundo. Dahil sa salita ng Diyos, mga sangkay, na ilatag na po dito at detalyado kung papaano po hahantong ang mundong ibabaw. Ang mundo po natin, mga sangkay, ay pasira ng pasira. Do sabihin na po natin na tumataas ang teknolohiya, matitindi po ang nadidiskubre ng mga scientists kung papaano mapapagaan ang takbo ng buhay ng tao, ngunit hindi po ito basihan, mga sangkay, na uunlad ang buhay ng tao sa mundong ibabaw. Sa katotohanan, mga sangkay, dahil po sa mga discovery na bago sa panahon po natin ngayon, tuluyan pong nasisira, mga sangkay, ang ating kalikasan na humahantong sa malaking distraction na paparating
sa ating mundo. Na ang ibig sabihin, habang gumaganda o tumataas ang teknolohiya sa ating planeta mga sangkay, nabawasak naman po ng nawawasak ang ating kalikasan. Isa sa mga very interesting na propesiya sa Biblia ay ang nakasulat po sa Book of Revelation. Ang isang bagay na ipinakita ng Diyos kay John the Beloved kung ano po ang mangyayari sa ating mundo sa araw po ng Great Tribulation. Kung bababasihan po natin ang pre-tribulation theory na kung saan mauuna muna ang rapture, pinapakita lamang po dito mga sangkay na ang mga maiiwan sa rapture ay makakaranas ng ganitong klaseng pighati sa araw na ito, na kung saan iba't ibang klaseng destruction ang magaganap sa ating mundo, na ang mga maiiwan, mga sangkay sa rapture ay makakaranas ng grabing kahirapan sa destruction na ipaparanas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pagbubuhos ng mga salot ng mga anghel ng ating Panginoon. Ayon po sa Revelation chapter 7, mga sangkay, sa araw ng Great Tribulation, mararanasan daw po ng lahat ng tao sa buong mundo ang kahirapan pagdating po sa supply ng hangin. Kung pupunta po tayo sa mga hospital, mga sangkay, at may mga kamag-anak po tayo na nasa emergency na kung saan kinakapos na po sila ng hangin, tayo po ay nagbabayad sa mga hospital sa supply ng oxygen para lamang po masuplayan ang kanyang paghinga at magkaroon ng karugtong ang buhay ng isang taong nahihirapan na. Ganito po ang mangyayari sa araw na yon, kung saan ipaparanas ng Diyos ang matitinding salot sa ating mundo sa pamamagitan po ng kanyang mga anghel, mga sangkay. Mararamdaman ng lahat ng tao ang pagyanig ng galit ng ating Panginoon sa lahat ng mga taong hindi naniwala at hindi naglingkod sa Kanya. Mahihirapan daw sa araw na ito, mga sangkay, ang mga tao sa paghinga. Kukulangin na po ng supply ang ating mundo, mga sangkay, pagdating sa hangin. Marahil sa araw na ito ay pwedeng magkaroon ng mga interpretasyon ang mga scientists. Pero sa Biblia, mga sangkay, maliwanag na ito po ay utos ng ating Panginoon sa mga anghel na harangan ang hangin na supply sa ating mundo upang bigyan ng kaparusahan ang mga tao na nabubuhay sa panahong yun. Ayon po sa Revelation chapter 7, "After these I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree." Malinaw, mga sangkay, na nabanggit sa Biblia na pipigilan po ng mga anghel. 4 na anghel, mga sangkay, ang inutusan ng Diyos na tumayo at harangin ang 4 na sulok ng ating planeta upang pigilan po ang supply ng hangin sa mundong ibabaw. Tandaan po natin, mga sangkay, Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kung kaya't, mga sangkay, maging ang supply ng hangin sa ating mundo ay sa Kanya, na minsan ay hindi po natin pinapahalagahan at ipinagpapasalamat. Sa araw na ito, mga sangkay, ang 4 na mga anghel ay inutusan ng ating Panginoon na pigilan ang hangin na pumapasok sa ating mundo. At ayon po dito, mga sangkay, itong hangin na pipigilan, ito yung mga papunta sa kalupaan, papunta sa karagatan, papunta sa mga halamanan o mga punong kahoy. Basahin po natin sa Tagalog para mas malinaw. "Pagkatapos nito, nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng mundo. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang walang hangin umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy." Malinaw, mga sangkay, at detalyado ang destruction na ito. At hindi ko ma-imagine, mga sangkay, kung papaano ang buhay nito sa ating mundo kung kinakapos na po ng hangin ang ating planeta. Pero, mga sangkay, may mga mapapanood po kayong mga science fiction movies, mga sangkay, na tumutukoy po sa kakulangan na po ng supply ng hangin in the future sa ating planeta. Tila baga kahit po itong mga scientists, nasa isipan na rin po nila na darating sa araw na ang ating mundo ay kukulangin na po sa supply ng hangin. Marami kayong mapapanood na science fiction movies, mga sangkay, na in the future ang ating mundo kukulangin na po sa supply ng hangin at kailangan na pong bumili ng oxygen ang mga tao sa araw na yon upang mabuhay at ma-extend ang kanilang buhay sa mundong ibabaw. Tumutugma po ito sa
sa kung ano po ang sinasabi sa Biblia na bago pa man maisip ng mga scientists in the future, mga sangkay, kung ano ang mangyayari sa ating mundo, kung papaano kakapusin na sa oxygen ang ating planeta, naihula na po sa Biblia. Subalit mga sangkay, ito po ay matinding distraction na ipaparanas ng ating Panginoong Diyos sa mga taong maiiwan sa araw na yon. Malinaw na sinasabi sa Biblia na nakita po ni John the Beloved, ipinahayag sa kanya mga sangkay na ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng mundo, sila ang pumipigil sa mga hangin upang walang hangin umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. Ganyan po kalala ang mararanasan ng mga taong maiiwan sa araw na yon. Subalit mga sangkay, mayroon pa rin po talagang pinili ang Diyos. Kung titingnan po natin ang propesiyang ito, may mga tao sa araw na ito mga sangkay na tinatawag na mga lingkod ng Diyos na kahit nahihirapan na, kahit grabe na ang salot na nararanasan ng mundo sa araw na ito, hindi pa rin po sila tatalikod sa ating Panginoon. At ayon po dito mga sangkay, bibigyan po sila ng matinding proteksyon ng ating Panginoon bago po iparanas ang mas matindi pang mangyayari sa ating mundo. Itong mga taong to mga sangkay ay posibleng mga Hudyo o mga Israelita, at po pwede rin mga sangkay yung iba pang mga tao na naiwan sa rapture, subalit nagbalik loob sa ating Panginoon, kasama po yung mga Hudyo sa araw na ito. Ayon sa Biblia, sa pahayag o Revelation chapter 7 verse 2 hanggang 3, at nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Sinabi niya, huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Malinaw mga sangkay na puproteksyonan ng ating Panginoon ang kung sino mang mga mananampalataya sa panahon na ito. Ito rin po ang nakikita mga sangkay ng mga naniniwala sa post-tribulation theory na sinasabi po nila mga sangkay na bago po magkaroon ng rapture ay kasama din po ng church o mga mananampalataya sa ating Panginoon, mararanasan din po kung ano ang hinagpis o destruction na mararamdaman ng buong mundo. Pero ayon dito mga sangkay, ililigtas daw ang mga mananampalataya sa araw na ito, na ang ibig sabihin, habang nararanasan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang mga lingkod naman ng ating Panginoon ay ililigtas ng Diyos sa kapahamakang ito. Ito po ay ang theory ng post-tribulation. Ngunit ano pa man mga sangkay ang mga theory pagdating po sa araw na ito, malinaw pa rin po ang nababanggit sa Biblia na sa huling mga araw, sa araw ng Great Tribulation, mararanasan po ng buong mundo ang kakapusan ng hangin bilang kaparusahan ng Diyos sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. At hindi ko po ma-imagine mga sangkay ang mundong ibabaw kung ano pong hinagpis ang hirap na magaganap kung pipigilin ng apat na mga anghel ang hanging supply sa mundong ibabaw. Isang katakot-takot na distraction ang mangyayari sa araw na yon sa ating planeta. Kaya't ngayon pa lamang mga sangkay, paghandaan na po natin ito. Paghandaan po natin spiritually. Maglingkod po tayo ng tapat sa ating Panginoon upang hindi po natin maranasan ang katakot-takot na distraction na magaganap sa ating mundo para sa mga taong hindi naglingkod sa ating Panginoong Hesus. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.